Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Sa video po na ito ay pag-uusapan po natin si Pi Network o si Pi at ang kanyang bagong paggalaw ng kanyang presyo. Ayon po sa mga charts at saka technical analysis ngayong June 2, 2025, mukhang tuluyan ng nawawala ang lakas ni Pi. At ang tanong ng marami ay ito, babagsak na ba siya pababa sa mahalagang support level na 0.62? Kaya pag-usapan po natin ang mga importanteng detalye kung bakit bumabagsak ang kanyang presyo, ano ang mga technical indicators na nagsasabi or nagpapakita ng kahinaan or weakness, at ano ang posibleng mangyari sa mga susunod na araw. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan. Ang source po ng ating balita rito ay ang Coin Edition, your global news destination. Yan. Simulan po natin sa unang tanong kung ano po ang nangyayari sa presyo ni Pi Network ngayon. Sa kasalukuyan, si Pi ay bumababa mula po sa kanyang recent attempt na bawiin ang presyong 0.70 na price level. Noong sinubukan niyang abutin ito, hindi po siya nagtagumpay at ngayon ay umiikot na lamang po siya sa presyong 0.629 na bumaba ng mahigit 4% sa isang araw. Kung titingnan natin ang kanyang daily chart, yan. Ito po yung chart na nakikita natin dito. Mula po ito sa datos ni OKX. At ayan, makikita natin na si Pi ay gumagalaw sa ilalim ng isang descending triangle pattern. Ibig sabihin, pababa ang trend at mas malaki po ang posibilidad ng breakdown kung hindi po makakabawi agad ang mga bulls o mga buyers. Noong sinubukan po niyang abutin ang presyong 0.756, muli siyang tinanggihan ng market. Kaya ngayon, may posibilidad na bumaba pa siya sa demand zone na nasa pagitan po ng 0.58 hanggang 0.60. Itong zone na ito ay tinatawag ding reaccumulation pocket dahil dati itong naging base bago nagsimula ang rally noong nitong nakalipas na buwan ng May. Isa po sa mga napansin ng mga technical analyst ay ang makahabang upper wicks sa mga candlesticks pagkatapos po ng May 20. Ibig sabihin, marami pong nagtangkang bumili pero mas malakas pa rin ang nagbebenta. Ngayon ay ano naman ang sinasabi ng mga short-term chart. Ayan. Dito naman po tayo sa 4-hour chart. Pag zoom natin dito sa 4-hour chart ay mas makikita natin ang mas detalyadong picture, ayan, na nangyayari. Si Pi ay gumagalaw ngayon sa loob ng isang descending wedge pattern at paulit-ulit po siyang nire-reject sa resistance level na nakapwesto sa presyong 0.673. Sa kabilang banda, ang 0.620 ay isang interim support na ngayon ay tinitest. Kapag nabasag pa ito pababa, malaki po ang posibilidad na bumaba siya sa pagitan ng presyong 0.59 hanggang 0.60 kung saan ay may mas maraming liquidity or buyers. Napansin din na lahat ng EMA or exponential moving averages dito sa 4-hour chart, yan po ang 20, 50, 100 at saka 200 ay pababa na ng direksyon. Kasabay nito ay lumalawak na rin ang Bollinger Bands kung saan ay indikasyon ng paparating na volatility o mas malakas na galaw pababa. Ngayon ay bakit po bumababa itong si Picoin? Yan, maraming indicators ang nagsasabing humihina ang momentum nitong si Pi. Dito sa 30-minute chart, ang RSI or Relative Strength Index ay bumaba na sa ilalim ng 40. Ayan, dito sa chart, ayan po yung nasa gitna na indicator. Ayan, ilalim lamang po ng candlestick chart dito. Ayan, bumaba po siya sa ilalim ng 40 na value.
Kaya ibig pong sabihin yan ay halos oversold level na siya. Ibig sabihin ay sobrang dami na nang nagbenta sa maikling panahon. Ang MACD naman or Moving Average Convergence Divergence ay nagkaroon din ng bearish crossover. Ang histogram ay lumalaki pababa. Indikasyon ito ng patuloy na pagbaba ng momentum. Kaya yan po yung MACD nandito sa pinakaibabang bahagi ng chart dito. Ayan. Yung maliban po dyan ay ang tinatawag po na Chanday Momentum Oscillator. Ito naman ay nasa negative. Ayan, yan po yung ating Chanday Momentum Oscillator. At yan, nasa negative value po siya. Negative 50.56. At maging ang stochastic RSI ay nasa oversold na rin. Ayan. Yan na rin po yung stochastic RSI. Ayan. Parehong nasa oversold po sila. Lahat po ng ito ay nagsasabi ng iisang bagay lamang. Malakas po talaga ang bearish sentiment sa short term. Dagdag pa rito, base po sa Ichimoku Cloud, ang presyo ay nasa ilalim ng Kumu Cloud. Ang mga linya ng Tenkan Sen at saka Kaijon Sen ay parehong pababa na rin. Kapag ganito ang setup, kadalasan ay nagpapatuloy po ang pagbaba ng presyo. Kaya yan, bearish na bearish po talaga. Ngayon ay may pag-asa pa ba na makabawi or makarecover itong si PAI? Sa ngayon, ang support level ay nasa 0.62, ang pinaka-importanting batayan. Kapag bumagsak pa ito at sinamahan ng malaking volume ng selling, posibleng magpatuloy po ang pagbaba ni PAI hanggang sa presyong 0.598. Pero kahit bearish po ang setup, may maliit na posibilidad na magkaroon po ng relief bounce o pansamantalang pag-akyat. Ito ay dahil na rin sa oversold na po ang kalagayan ng market sa ilang mga time frames. Ngunit tandaan po natin, hindi pa rin ito reliable hanggat hindi bumabalik si PAI sa itaas ng presyong 0.67 hanggang 0.68 na isang resistance zone. At ayan, ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders or investors ni PAI Network. Para sa atin ay importante po ang ganitong mga update, lalo na kung nagtitrade tayo sa short term. Ang pagbaba po ni PAI ay pwedeng magdulot ng panic selling. Pero kung marunong tayong magbasa ng charts at maghintay ng tamang entry point, may iwasan natin ang malaking pagkalugi. Para naman sa mga long-term holders, ang pagbaba ngayon ay hindi dapat ikabahala basta't alam natin ang fundamentals ni PAI Network at naniniwala po tayo sa future nito. Pero kung ang goal po natin ay short-term gains, delikado muna ang pumasok sa ganitong setup. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, si PAI Network ay nagpapakita ng typical na market behavior sa mga panahong mahina ang buying interest. Natural lamang po sa crypto ang pagtaas at saka pagbaba. Ang mahalaga ay marunong po tayong magbantay ng support at saka resistance levels at hindi po basta-basta magpadala sa ating emosyon. Kung ako po ang tatanungin, maghihintay muna ako ng clear signs ng reversal bago pumasok. Mahalaga rin na magkaroon tayo ng trading plan at saka risk management, lalo na sa mga cryptos na volatile tulad ni PAI. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.